So, hello, good day. So, for our video for today is how to use the RFID reader na RDM 6300. So, itong RDM 6300, ang frequency na nire-read nito is 125 kilohertz. So, may dalawa kasi tayong main frequency common na ginagamit sa ating mga RFID cards and tags. So, yung isa, meron na tayong video tutorial about dun sa 12.56 MHz. So, for today's video, ang gagawin naman natin ay yung for 125 kilohertz na mga tags. So, meron na ako ditong circuit. So, naka-connect na ito. Then, saka natin i-discuss ang diagram at code ng ating project na ito. So, ang uunahin natin ngayon ay yung kanyang diagram kung paano i-connect ang ating sensor into our Arduino board. So, buksan natin ang ating diagram. So, you can see, meron tayo ditong Arduino Uno at yung ating RFID reader. So, nagdagdag na rin ako ng buzzer to have audible na sound para alam natin kung nare-read ang ating mga tags. So, ang connection lang naman ng ating reader is yung dulo niya ay yung nakakonect sa 5 volts. Then, yung next pin is yung ground. And then, yung kabilang dulo naman is nasa pin 10 at yung next pin is pin 11. So, ang buzzer natin nakakonekta sa pin 13 and then yung ground. So, madali lang siya i-connect. Nagamit siya ng serial para magamit natin ang ating RFID tag na reader. So, once na okay na tayo sa diagram, na-connect na natin, then, pakita ko lang ng konti yung ating code. So, for the code, we have software serial lang ang ating library gagamitin. So, no need to download more libraries sa project na ito. So, nakaset dito software serial natin 10 and 11. And then, serial, begin ng serial, and medyo mahaba. So, hindi ko man mapaliwanag ang lahat ng lines na ito. So, ang target ko lang is to show you how to use the RDM 6300 na RFID card reader. So, if you have the code na ito, you can use this code into a variety of projects that you need in your prototypes. So, try natin ang buksan ang serial monitor ng ating So, ang ginawa ko dito, since kapag meron siyang na-read na tag, magbibip yung buzzer, and then magdi-display yung ating ID. Ayan.
So, ang ginawa ko dito is kapag scan ng same tag, hindi na siya ma-read basta-basta. Oops, nadikit. Ayan, ito yung 131. Then, ano tayo ng isa pang tag. Ayan. So, okay. So, meron na tayo ditong mga IDs na pwede nating magamit sa ating mga project. So, kung gagawa kayo ng ganitong project is to make sure na kung anong frequency ng mga tags or RFID nyo. Kasi if ginamit nyo itong tags na ito sa reader na nire-read ay yung 12.56 MHz, so hindi mariread yun. So kung anong frequency ng tag nyo, dapat ang reader nyo same lang din ang frequency nire-read. So yun na muna for today's video, and sana nakatulong ito sa inyong mga prototypes kung need nyo ang mga ganitong components. So hanggang dito na muna ang video, at marami pa akong itetest na tags para sa ating Alexa Hub na shop. So good luck sa inyo, bye bye.